Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating panibagong pag-aaral ng Korean. Annyeonghaseyo. So para sa araw na to, anong aralin naman ang tatalakayin natin? Ngayon, nasa aralin 6 na tayo. Ang pamagat natin ay 제6과 8시에 출근합니다. Okay? 우리tin natin medyo dahan-dahan. 제6과 8시에 출근합니다. 제6과 8시에 출근합니다. isa pa. 제6과 8시에 출근합니다. 제6과 8시에 출근합니다. Ano po yung ibig sabihin niyan sa Filipino? Ang ibig sabihin yan, pumapasok ako sa trabaho ng alas 8. Okay. So tungkol sa oras at daily routine siguro to, no? Eksakto. Ang ating haksip mokpyo or learning objectives para sa araw na ito ay una, 시간을 말할 수 있다. 시간을 말할 수 있다. Ibig sabihin, masasabi ang oras. Okay? Kaya pala may alas 8 sa title. Oo. At ang pangalawa ay 하루 일과를 묻고 대답할 수 있다. 하루 일과를 묻고 대답할 수 있다. Na ang ibig sabihin naman ay makakapagtanong at makakasagot tungkol sa pang-araw-araw na gawain. Okay. Daily routine nga. Sige, mukhang handa na ako. Simulan na natin sa unang bahagi, ang talasalitaan, ohi-il. Sige po. Ang mga pangunahing salita para sa oras. Una, para sa oras o hour, ang salita ay she. She. 3 beses. She, she, she. 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 At para naman sa minuto, ang salita ay bun. 분. Bun, bun, bun. 분. 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 Okay, mahalagang tandaan dito, yung she o oras, ginagamitan niya ng native Korean numbers. Native Korean. Yung Hanadol set. Oo, tama. Yung bun o minuto naman, ang ginagamit natin ay Sino-Korean numbers. Yung il-i-samsa. Okay. Magkaiba pala. Diyan madalas nalilito eh. Oo, kaya kailangan natin praktisin. Simulan natin sa she. Mula 1 hanggang 12. Ready? Ready. 한시, 한시. 한시. 한시, Alas 1. 2시, 2시. 2시, 2시. Alas 2. 3시, 3시. 3시, 3시. Alas 3. 4시, 4시. 4시, 4시. Alas 4. 5시, 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 alas 5, 6시, 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 alas 6, 7시, 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 alas 7, 8시, 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 alas 8, 9시, 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 alas 9, 10시, 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 alas 10, 11시, 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 alas 11, at 12시, 12시, 12시. 12시, alas 12. Okay, gets ko na. Magaling. Ngayon naman, punta tayo sa pun o minuto. Gagamitin natin yung Sino-Korean numbers at gagawin nating kada 5 minuto. Okay, sige po. 5분, 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 5 minuto. 10분, 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 10 minuto. 15분, 15분, 15분. 15분, 15 minuto. Okay, tuloy-tuloy na ha. 20분, 20분, 25분, 25분, 30분. 30분. Teka, dito sa 30분 or 30 minuto, may isa pa tayong paraan para sabihin ito. Ano po yon? Ang salitang ban. Ban? Oo, ban. Ban, ban. Tama. So, imbes na sabihing seshi samshikpun, pwede mong sabihing seshi ban. Mas maikli, mas madali. Okay, gets ko. Tuloy natin. 40분, 40분, 55분. 55분. Okay, malinaw. Ngayon, may ilang salita pa tayo para sa mga bahagi ng araw. Una, para sa AM, ang salita ay ojon. 오전, Ojon, 오전, ojon. 오전, 오전, 오전. AM. Para sa PM naman, ohu. 오후, Ohu, 오후, ohu. 오후, 오후. PM. Okay, para sa umaga, atchim. Achim. Ibig sabihin morning.
Para sa tanghali o hapon, 점심. 점심, noon or afternoon. Ito rin ba yung para sa lunch? Oo, tama. 점심 also means lunch. Ah, okay. Para sa gabi, 저녁. 저녁, evening. Para sa madaling araw, 새벽. 새벽, dawn. Para sa araw o daytime, 낮. Nach, At para sa gabi o nighttime, 밤. bam. Wait, ano po ang pinagkaiba ng jonyok at bam? Magandang tanong. Ang 저녁 ay mas para sa early evening, yung oras ng hapunan. Ang 밤 naman ay late night, yung oras na para matulog. Ah, okay. So jonyok is for dinner time, bam is for sleep time. Gets. Handa ka na ba para sa ating unang usapan? Dewa isa. Opo, handa na. Opo, handa na. Ako si Jinsu, ikaw si Carlo. Okay? Sige po. Carlo 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. Magaling. Ngayon, himayin natin. Unang linya, Carlo 씨, 지금 몇 시입니까? Ulitin natin, 지금 몇 시입니까? 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 Parang anong oras na ngayon? tumpak. Ang sagot, 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 반입니다. Alas 5:30 na. Ginamit yung pan. Oo. Sunod na tanong, 몇 시에 집에 갑니까? 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 Anong oras ka uuwi, Bato? Tama. Anong oras ka uuwi sa bahay? Uuwi ako ng alas 8 ng gabi. Perfect. Napansin mo ba yung dulo ng mga pangungusap? Oo, lahat sila nagtatapos sa 펴입니다 o 펴입니까. Magaling. Yang mismo ang ating unang grammar point. Munpop 1. Okay, ano po to? Ang snida para sa statement at snika para sa tanong ay ang formal at polite na paraan ng pagbuo ng pangungusap. So ito yung ginagamit sa mga formal na sitwasyon tulad sa trabaho. Oo, at may simpleng rule lang dyan. Kung ang verb stem ay nagtatapos sa consonant o may batchim, Gagamitin yung smnida or smnika. tama. Halimbawa, ang salitang mokta, to eat, ang stem ay mok, may consonant sa dulo, kaya nagiging moksimnida. 먹습니다. Moksimnida. 먹습니다. At kung tanong, moksimnika? 먹습니까? Moksimnida. 먹습니다. Okay, gets. Paano naman kung vowel yung dulo? Walang batchim. Kung nagtatapos sa vowel, ang gagamitin lang natin ay biumnida o biumnika. Ididikit lang natin yung letter beep sa ilalim ng vowel. Ah, okay. Halimbawa, yung salitang poda, to see. Ang stem ay po. Nagiging 봅니다. Komnida. 봅니다. Pomnida. At kung tanong, 봅니까? Pomnika. 봅니까? 봅니까? Okay, malinaw. So, depende lang pala sa dulo ng verb stem. Tama. Subukan natin. Paano mo gagawing formal statement ang kinusinan televisional pile? Payo? Galing sa boda, so vowel ending. Magiging kinusinan televisional pomnida. Magaling! Isa pa. Agong sinan coffeerel masyoyo. Galing to sa mashida. Mashida, ang stem ay mashi. Vowel din. Agungsinan coffeerel mashimnida. Perfect! Mukhang nakuha mo na eh. Yes. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng talasalitaan, OHWI2. Ito naman ay tungkol sa pang-araw-araw na gawain. Okay, mga verbs to. Oo. Unahin natin gumising, ironada. 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 Gumising, maghugas o maghilamos, shitta. 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 Maghilamos. Magsipilyo ng ngipin. Irel takta. 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 Magsipilyo. Kumain. Shiksahada. 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 Kumain. Pumasok sa trabaho. Chulgunhada. Chulgunhada. Nasa title natin to. Tama.
출근하다, 출근하다. 출근하다, 출근하다. 출근하다, 출근하다. pumasok sa trabaho. Kabaliktaran naman, umuwi galing trabaho. 퇴근하다, 퇴근하다. 퇴근하다, 퇴근하다. 퇴근하다, 퇴근하다. 퇴근하다, 퇴근하다. umuwi galing trabaho. Sige, ilan pa? Maglaro ng game. Game하다. 게임하다. parang English lang. O game하다. 게임하다. game하다. 게임하다. 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 maglaro. maglinis. 청소하다. 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 maglinis. mamalengke o maggrocery. 장을 보다. 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 maggrocery. mamasyal o maglakad-lakad. 산책하다. 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 maglakad-lakad. maligo. shower하다. shower하다. English din, shower. Tama. shower하다. 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 maligo. At panghuli, makipagkita sa kaibigan. 친구를 만나다. 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 makipagkita sa kaibigan. Okay, ang dami nating natutunong verbs. Ngayon, para sa ating ikalawang grammar point, munpop-i. Ito ay ang particle na eso. eso. Ang eso ay isang location particle. Ginagamit natin ito para sabihin kung saan ginaganap ang isang aksyon. So kung may ginagawa sa isang lugar, eso ang gagamitin. Eksakto. Madalas itong ikalito sa particle na e. O nga ano po ba ang pinakamadaling paraan para matandaan ang pagkakaiba nila? Isipin mo na lang na ang e ay para lang sabihin kung nasaan ang isang tao o bagay. Static lang. Walang action. Okay, static. Halimbawa, kung wane isoyo, ibig sabihin nandoon ako sa park, nandun ka lang. Kung wane isoyong, okay, gets, nandoon lang ako. Pero kapag may ginagawa ka na sa park, gagamitin mo na ang eso. So kung nag-ehersisyo ako sa park, Tama. Sasabihin mo, kung waneso undongheyo. kung wane so undongheyo, Kung waneso undongheyo. Kung waneso undongheyo. Nag-ehersisyo sa park. so kapag may action, laging may eso, gets ko na. Subukan natin. Magtatanong ako, Pukamshinen, chigam mo heyo? Anong ginagawa ni Pukam ngayon? Sabihin mong, nagpapahinga siya sa lounge. Ang lounge ay 휴게실. 휴게실. So, 휴게실에서 쉬어요. Napakagaling, tama yun. Yes. Handa na para sa ikalawang usapan? 대화 2. Sige po. Ako si Yu Eugene, ikaw si Yu Yusuf. Okay po. Yusuf 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동했습니다. Okay, ang galing. Breakdown natin. 운ang tayo, 어제 뭘 했습니까? 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 Ang 어제 ay kahapon, so parang anong ginawa mo kahapon? Tama, past tense yan. At ang sagot, 마트에서 장을 봤습니다. 마트에서 장을 봤습니다. 기나미 중에서 오, 마트에서 장을 봤습니다. 마트에서 장을 봤습니다. 마트에서 장을 봤습니다. 마트에서 장을 봤습니다. 나밀리아쿠는 grocery smart. Tama. At ang huling linya, 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. 에토리인에서 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. 나기 ARC show ako sa park. Mahusay, malinaw na sa'yo ang gamit ng eso at ng past tense? Opo, mas malinaw na ngayon. Ngayon, para mas maintindihan natin ang konteksto ng mga salitang ito, pag-usapan natin ang kultura at impormasyon o munawa 정보. Tungkol ito sa isang araw sa buhay ng isang office worker sa Korea. Interesante to. Karaniwan,
Ang pasok o chulgan-shigan sa Korea ay alas 9 ng umaga. 9 a.m. Pero dahil sa matinding traffic o kyotungi honjap-hada, kailangan nilang umalis ng maaga. Parang dito lang din pala. Oo. Pagdating naman ng tanghalian, jamshimshigan, bandang alas 12 hanggang alauna yan, kadalasan kasama nila ang mga katrabaho. So, team lunch lagi. Madalas, At ang uwian o tuwegong chikan ay karaniwang alas 6 ng gabi. alas 6 p.m. Pero madalas ay may overtime. Ang tawag dito ay yagun. Yagun, overtime. At pagkatapos ng trabaho, minsan meron ding tinatawag na hueshik. Hueshik. Ito yung team dinner, di ba? Pero parang mas intense pa dyan. Oo, ito ay para sa bonding, pero parte pa rin ng trabaho. May kasamang pagkain at pag-inom, kadalasan para palakasin ang samahan ng team. Wow, so mahaba talaga ang araw ng isang Korean office worker. Hindi lang basta 9 to 6. Totoo yan. Kaya yung iba, para magkaroon ng oras sa sarili, nag-eehersisyo sila o nag-aaral ng wika pagkatapos ng trabaho. Grabe, nakakakuha tayo ng insight sa kultura nila through the language. Yan ang ganda ng pag-aaral ng wika. Okay, para sa huling bahagi, magkaroon tayo ng pagbabalik-aral. Babasahin ko ang mahalagang salita at pangungusap ng 2 beses tapos ulitin mo. Sige po. Review time. Simulan natin sa mga salita. She, 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 bun, bun, pun, bun, pan, 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 ojan, ojon, ojan, ojon, ohu, 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 오후, 아침, 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 점심, 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 저녁, 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 일어나다, 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 씻다, 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 출근하다, 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 퇴근하다, 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 청소하다, 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 산책하다, 산책하다, 산책하다. 산책하다. Magaling. Ngayon naman, ang mga pangungusap. 시기보, 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 몇 시에 집에 갑니까? 몇 시에 집에 갑니까? 몇 시에 집에 갑니까? 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. 공원에서 운동했습니다. Maraming salamat sa pagtatapos ng Aralin 6. Napakahusay! Natapos na natin ang Aralin 6. Wow! Ang dami kong natutunan ngayon. Hindi lang wika, pati kultura. Maraming salamat. Walang anuman. Hanggang sa susunod. Dami nito manayo.